So, may Sunday school tayo. Pero bago tayo mag-proceed sa ating lesson, aawit muna tayo para sa Panginoon. Awitin natin yung I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Come on, go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Okay, kids, ngayon naman ay mag-pray tayo. Lord, purihin ka, salamat sa iyo. Ngayon po, araw ng linggo ay malakas po kami. Salamat po sa isang linggo na pinagpala niyo po kami. Iningatan niyo po kami at binigay niyo po yung aming mga pangangailangan. Patuloy na lumalapit po kami sa iyo at humihingi rin po ng kapatawaran sa bawat nagawa po namin kasalanan, sa salita man yan, sa isip lang o doon sa mga ginawa namin. Patawarin niyo po kami at hugasan ng banal at makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Jesus. Tulungan niyo po kami na mag-aral ng salita mo. Tulungan niyo po na may matutunan kami ngayong araw na ito at masalo po kami maging malapit sa iyo at magkaroon po kami ng pananampalataya sa iyo bilang aming Diyos. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Okay, kids? Para ngayong Sunday, ang ating lesson ay matatagpuan sa Numbers 7 or sa bilang sa Tagalog. Chapter 7. Ang title nito ay ang mga paghahandog sa pagtatalaga sa altar. Ito kasi yung mga panahon na malapit na silang makapunta sa lupang pangako ng Panginoon o ang Kanaan. Ngayon, ano ba yung pinagawa sa kanila ng Panginoon? Ating basahin. Magbukas din kayo ng mga Bible at buksan ninyo sa Numbers chapter 7 or bilang chapter 7. Ang sabi po dito, nang ganap na matapos ang tabernakulo, pinahiran ito ni Moises ng langis at ipinahayag na para kay Yahweh. Gayon din ang mga kagamitan doon, ang altar at ang lahat ng kagamitang ukol dito. So kids, para lahat sa Panginoon, kung ano man yung kanilang inaalay o tinatalaga ng araw na yun. Ng araw na iyon, ang mga pinuno ng Israel na nakatulong sa pagkuha ng census ay naghandog kay Yahweh ng 6 na malaking kariton at 12 toro. Isang kariton sa bawat 2 angkan at isang toro sa bawat angkan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, tanggapin mo ang mga handog nilang ito upang magamit sa pagdilipat ng toldang tipanan. Ipagkatiwala mo ang mga ito sa mga Levita ayon sa kanilang nakatakdang gawain. Kinuha nga ni Moises ang mga kariton at toro at ibinigay sa mga Levita. Ang 2 kariton at 4 na toro ay ibinigay niya sa mga anak ni Gerson. Ang 4 na kariton at 8 toro ay ibinigay niya sa mga anak ni Merari. Ang lahat ay nasa ilalim ng pamamahala ni Itamar na anak ni Aaron. Hindi na niya binigyan ang mga anak ni Kohat sapagkat sila ang mga
nagpapasa ng mga sagradong bagay kapag inilipat ang mga ito. Ang mga pinuno ng Israel ay nagdala ng kani-kanilang handog para sa pagtatalaga ng altar. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa kanila sa loob ng 12 araw ay tig-iisang araw silang maghahandog para sa pagtatalaga ng altar. Alam niyo kids, sa loob ng 12 araw, binigyan ng pagkakataon yung bawat lipi na mag-alig sa kanya. Sa unang araw ay ang lipi ni Judah, sa ikalawa ay si Isakar, sa ikatatlong araw ay ang lipi ni Zebulun, sa ika-4 si Ruben, sa ika-5 araw lipi ni Simeon, sa ika-6 lipi ni Gad, sa ika-7 ay lipi ni Ephraim, sa ika-8 lipi ni Manases, sa ika-9 lipi ni Benjamin, sa ika-10 lipi ni Dan, sa ika-11 lipi ni Asher, at sa ika-12 ay lipi ni Naphtali. Alam niyo kids, ang Lord ay makapangyarihan at marami siyang, at siya'y mayaman. Bakit? Kasi pag-aari niya ang buong mundo. Kahit bang ang buong universe, siya naman ang gumawa niyan. Pero, nakikita ba natin yung kahalagahan ng bahagi na to? Na binigyan niya ng pagkakataon na maghandog yung bawat lipi? Ikaw, bilang isang bata, kung sasabihin ng Panginoon na, sige, maaari kang maghandog sa akin, ano kaya yung pwede mong maihandog sa Kanya? Sa panahon natin ngayon, di ba kapag napunta tayo sa church, meron tayong tinatawag na offertory na kung saan maaari nating ibigay yung ating mga tithes and offering, ibig sabihin, ika-10 bahagi ng bawat natatanggap nating pagpapala na pinansyal. O kaya, gusto mo lang talagang magbigay sa Panginoon mula sa puso mo. Sa tingin mo ba, kung gaano man kahalaki yung halaga nun, ay makakatumbas sa Panginoon? Hindi, di ba? Pero siguro, ang dapat natin makita doon ay ang pagpapasalamat natin na sa lahat-lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon para sa atin, ay binigyan niya tayo ng pagkakataon na magbigay sa Kanya. Ang dapat lang na meron tayo ay isang pusong malinis at isang pusong nagpapasalamat. Sapat na yon para tanggapin ng Panginoon. Hindi kailangan na tumbasan mo kung gaano man kalaki yung ginawa ng Panginoon sa iyo. Lalo na yung pagliligtas si Kristo sa atin. Hindi ba siya yung nagligtas sa atin para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan? Para hindi tayo maitapon sa impyerno? Anong ipapalit mo sa buhay mo? Magkano ang halaga ng buhay mo? Wala namang halaga, di ba? Pero ano ba yung pwede mong ibigay sa Panginoon bilang kapalit? Maging mabuting bata. Sumunod sa mga utos ng Panginoon. Magbigay ng buong puso. So kids, sana ay kung naging 12 lipi na yun na nabigyan ng pagkakataon na maghandog sa Panginoon, ay maibigay din natin yung ating best kapag may pagkakataon tayo na maglingkod at magbigay sa Panginoon. Kung kayo ay na-assign ng inyong mga Sunday school teacher or sa church para magbasa ng Bible, para mag-pray o kaya magpaawit sa harapan, gawin niyo yun ng buong puso at itrato niyo na ito ay handog ko kay Yahweh. Kids, maraming salamat. Sana'y meron tayong natutunan. Hanggang sa muli. God bless.